Ngayong araw ay bibili nga pala ako ng materyales para nga doon sa aming kabaak na kusina. Dahil nga ako'y talagang naririmarim na doon sa kabaak nga nung aming lababo na wala ngang tiles. At bali dito nga pala sa Rosario Hardware ko napili bumili ng semento at saka nga ng adhesive na para nga doon sa tiles. At bali iniwan ko nga pala muna yung mga binili ko doon at kako nga ay dadaanan na lang mamaya ng tricycle. At syempre pagkatapos ay naglakad na nga ako patungo nga doon sa pagbibilan ko nga ng tiles. Naglakad na nga lang ako at hindi naman masyadong mainit. At lalong hindi rin naman ito kalayuan doon nga sa Rosario Hardware. At bali dito ko nga pala napiling bumili sa LCL Tile Center. Dahil nga mas mura dito kumpara nga sa ibang tindahan. At syempre pagkadating-dating ko nga dito ay hinanap ko na nga agad yung kagayang tiles nung nakalagay nga doon sa kabaak ng aming lababo. Kaso nga lang ang problema ay hindi na nga yun available dahil nga matagal ko na nga yung nabili. Kaya ang ending ay pumili na nga lang ako ng ibang kulay at ibang disenyo. Dahil nga kapag hindi pa ako nakapili ay baka nga magbago pa nga ang aking isip at hindi ko na nga iyon ipagawa. At bali ang batik na white nga pala ang aking napili para nga doon sa kabaak ng aming lababo. Kaya naman kinabukasan bago pa man dumating yung manggagawa ay inalis ko na nga itong mga tiles na nakapatong dito nga sa aking ipapatiles. Para naman kako kapag dumating na nga si kuya ay hindi na nga siya maabala at dire-diretso na nga yung trabaho. At syempre taga dito nga lang pala sa amin ang kinuha ko nga magtatrabaho nito at yan nga ay kinakapatid ko. At sa mga oras na ito ay alas 9 na nga ng umaga kaya naman naisipan ko ng magluto ng sinaing. Dahil nga kailangan ko makapagluto ng maagap dahil nga dito kakain itong nagtatrabaho. Tapos bukod sa ron ay hindi nga pwedeng gutumin itong nagtatrabaho dahil baka isabotahe itong ating pinapagawa. Kaya naman pagkasalang ko nung sinaing ay ginaya ko na nga rin itong mga ricados at mga gulay na aking gagamitin sa aming uulamin. At bale ang aking lulutuin nga pala ngayon ay bupis o kandingga kung tawagin nga dito sa Lopez. At bale sa mga oras na ito ay hinalo ko nga muna itong kanin na aking niluluto para naman sa ganun ay maging pantay nga ang pagkakaluto. At syempre pagkatapos ay kumuha nga muna ako dito ng mga sili na tanim ni mama. Dahil nga napakasarap sa kandingga kapag nga mahalang ang pagkakaluto. Kaya naman kahit hindi pa oras ng ipuputi itong mga sili ni mama ay pinagkukuha ko na nga dahil nga nakalimutan ko ding bumili sa bayan. Tapos hindi pa nga ako nakontento dahil yung mga bell pepper ay kinuha ko pa nga rin doon sa mga tanim ni ate. Dahil nga yung tanim dito ni mama ay hindi pa nga pwedeng kuhanin na talagang maliliit pa. At bali ginayat ko nga lang pala ng maliliit at pagkatapos ay sinunod ko namang gayatin itong mga ricados. At syempre ginayat ko nga lang pala ng maliliit at pagkatapos ay sinunod ko na nga rin gayatin itong mga luya. At bali ginayat ko nga lang din pala yan ng maliliit dahil nga mas maganda kapag nga maliit yung gayat dahil nakakain tapos bukod sa roon ay nagiging mas malasa. At syempre pagkatapos ay hinugasan ko na nga rin pala itong mga giniling na mga laman ng loob ng baboy. At bali hinugasan ko nga lang pala ng maayos at sinigurado na wala na nga yung mga dugo. Tapos sa mga oras na ito ay naglalatag na nga si kuya nung mga tiles dito nga sa lababo. At bali noong nakaraan nga pala ay si Kuya Jay ang gumawa nung kabaak namin na lababo pero dahil nga nasa malayo siya ay si Kuya Erwin nga ang pinapunta niya dito sa bahay. Dahil nga bukod sa roon ay napakaliit lang din naman itong lalagyan ng tiles at kayang-kaya na talaga ng mag-isa. At dahil nga ginagawa nga yung ating pinagpapatungan ng shilin dun sa loob ay dito nga tayo dumayo ng pagluluto sa labas. At bali naglagay nga lang pala ako dyan ng kalahating tabo ng tubig dahil nga kailangan pa natin yung pakuluin. At syempre nung kumukulo na ay binawasan ko nga lang pala yan ng mga bula-bula dahil nga hindi yun kasama dahil nga madumi yun. At syempre hihintayin ko nga palang magkatiyan para naman masiguro na talagang malambot na itong ating kandinggahin. Tapos habang hinihintay ko nga kumati itong aking niluluto ay binidyo ko nga muna itong aking nanay at itong aking kapatid. Dahil bago nga yan ay namuti nga sila ng kakao dahil nga napakarami ng hinog dito nga sa kalapit bahay. At bali pinapatuyo nga pala yan ng nanay ko at kapag tuyo na ay may pinagdadalan nga siya sa bayan at maigi nga rin daw na pangbili ng ulam. At syempre makalipas nga lang ang 365 hours ay kumati na nga itong ating iniintay na magkati. At syempre hindi ko na nga pala yan nahanguin dyan dahil nga igigilid ko na lang yan dahil nga kung aalisin ko pa yan ay parami pa ng trabaho. At bali naglagay nga lang din pala ako dyan ng maraming mantika dahil nga mas masarap ito kapag nga naglalangis-langis. At syempre pagkalagay ko nga ng langis ay panay nga ang talsik kaya naman halos sabay-sabay ko nang inilagay ang sibuyas, bawang at luya. At kahit nga hindi pa masyado itong nagigisa ay hinalo-halo ko na nga dahil nga panay nga ang talsik ako'y naiinis. At syempre pagkatapos ay inilagay ko na nga itong ating mga pampasarap dito nga sa ating niluluto. At bali naglagay lang ako dyan ng ilang piraso ng dahon ng laurel, paminta,
betsin at saka naglagay din ako ng toyo. At syempre, naglagay din pala ako ng kaunting oyster sauce dahil nga merong available dito sa bahay. At syempre, pagkatapos nga ng ilang minuto ay isinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga ginayat na maliliit na carrots. At syempre, pagkatapos ulit ay naglagay nga lang ako dyan ng isang basong tubig para naman sa ganun ay maluto nga itong carrots. At pagkatapos ay nagdagdag din pala ako dyan ng kaunting patis dahil nga nakukulangan ako sa lasa. At bukod sa roon ay toyo pa nga lang ang nagsisilbing pampaalat nito kung kaya talagang kulang pa. At syempre, hahaluin lang natin yan dahil nga nagluluto tayo kaya naman nahaluin lang natin ang hahaluin yarn. At makalipas nga lang ang 100,068 na minuto ay sinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga pampahalang. At bali sinadya ko talagang ilagay yan sa ulihan dahil nga gusto ko dun sa bell pepper ay malutong-lutong pa kapag nga kakagatin. Tapos bukod sa roon ay para hindi masyadong maluto yung ating mga sili at hindi ito gaanong umanghang. Dahil dito nga sa bahay ay ako na lang ang mahilig sa maanghang. Dahil mula nga nung ma-stroke si Papa ay hindi na nga siya nagmamaanghang. Pero samantalang noong hindi pa nga siya nagkakasakit ay talagang kung kumain nga siya ng sili ay talagang gulpi. Tapos syempre sa haba nga ng aking sinabi ay di syempre naluto na nga itong ating niluluto mga mare. At talagang atat na nga rin itong mga kasama ko sa bahay dahil nga sila daw ay gutom na ay anong tagal ko raw magluto. At syempre dahil nga natapos na akong magluto ay di syempre tapos na nga rin itong aking pinapagawa alangan naman. And that's the final look mga mare. O diba ang ganda, mukhang sosyal, mukhang pangmayaman. And that's all for today. Bye bye mga kamori.